Mga kaibigan, maligayang pagding sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa sigabo. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Series Explained pa. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Hiniling ni Sam kay Gabo na siya mismo ang magmaneho ng motor upang makauwi. Pumunta si Gabo sa kanyang ama na si Mang Rudy, humingi ng pahintulot na gamitin pa ng kaunti ang motor. Pumayag si Mang Rudy, ngunit ipinaliwanag ni Gabo na hindi niya alam ang daan patungo sa bahay ni Sam. Kaya si Sam ang uupo sa driver's seat. Nang ilabas ni Gabo ang motor, hinawakan ni Sam ang manibela habang si Gabo ay naupo sa likuran. Nang makita ito, nagulat si Mang Rudy, itinaas ang kanyang daliri at nagtanong, "Gabo, sino ang dalagang ito? Bakit ang estrangherong ito ang nagmamaneho ng motor na hindi pa natin na ibabalik sa may-ari, samantala ang nakaraang madugong labanan ay lubhang dramatiko?" Malupit na pinaslang ng mga puwersa ng SAFRA si Mr. Chan, ang tanging pag-asa upang mailantad ang mga kriminal at makapagpatotoo sa korte. Sa kanyang pagkamatay, nilamon ng matinding galit si Sam. Hindi niya matanggap ang ganoong kawalang katarungan at pagkawala. Upang hindi madamay ang kanyang mga kasamahan sa pulisya dahil sa kanyang personal na galit, nagpasya si Sam na sugurin mag-isa ang hideout ng SAFRA. Nang hindi nagsasabi kanino man, mabilis siyang umalis sa istasyon. Inakala ng kanyang mga kasama na lumabas lamang siya upang pakalmahin ang sarili, ngunit hindi nila alam na tumatakbo siya diretso sa bingit ng kamatayan. Isang pistol lamang ang dala ni Sam para sa sariling depensa. Nangako siyang hindi siya magdadalawang isip na isakripisyo ang kanyang buhay alang-alang sa hustisya dahil hindi niya maaaring hayaang bumagsak ang lahat sa oras na malapit na niyang mahuli ang utak ng krimen. Sa hideout ng SAFRA, nagulat ang mga terorista sa biglaang mapanirang pag-atake ng isang matapang na babaeng pulis. Walang sinayang na oras si Sam at agad na nagpaputok. Nauubos ang bala ng kanyang pistol sa ilang sandali. Nagulat si Lucas. Lumingon upang makita kung sino ang umatake. Nang makilala si Sam, sinamantala niya ang pagkakataon para sa paghihigante, nangakong hindi siya makakalabas ng buhay. Sumiklab ang mabangis at hindi patas na putukan. Sa gitna ng labanan, tinamaan ng bala ang balikat ni Sam. Sugatan, patuloy pa rin siyang lumaban gamit ang isang kamay. Tumangging umatras, ngunit nang tangka niyang tumakas, tuluyan siyang napaligiran ng mga kaaway. Hindi alam ng mga terorista ng SAFRA na si Gabo ay sakay ng kanyang motor sa kalapit na daan. Nang marinig ang putukan, agad siyang huminto. Bilang aktibong kasapi ng grupong Anino na nanumpang puksain ang mga kriminal, palihim siyang pumasok sa bodega. Mula sa kanyang pinagtataguan, nagulat si Gabo nang matuklasang ang babaeng nakikipaglaban ay si Sam, ang parehong babae na nakaugnay sa kanyang mga nakaraang karanasan at alaala. Nakita niyang pilit lumalaban si Sam sa kabila ng sugat sa balikat at napuno ng lungkot ang puso ni Gabo. Walang pag-aatubili, inilabas ni Gabo ang kanyang paboritong tirador. Habang walang habas na nagpapaputok ang mga tauhan ng SAFRA, tahimik na pinabagsak ni Gabo ang mga ito isa-isa gamit ang tumpak na mga bato. Nang makita ni Lucas na bumabagsak ang kanyang mga tauhan, nagulat siya at nagmasid sa paligid hanggang sa tuluyan niyang makita si Gabo. Galit na galit, sumigaw si Lucas, "Sino ang lalaking ito? Bakit ka nakikialam sa amin?" Ngunit pinaliwala ni Gabo ang mga banta ni Lucas, nakatuon lamang sa pagliligtas sa walang magawang si Sam na duguan. Hakbang-hakbang, nilabanan niya ang mga kaaway papalapit sa kanya. Noon,
nanghihina na ang katawan ni Sam dahil sa pagdurugo at matinding pagod at nagsimulang mawala ng malay. Sa mismong sandali ng kanyang pagbagsak, mabilis na sumugod si Gabo at sinalo siya sa kanyang mga bisig. Bumagsak ang walang malay na si Sam sa matibay na yakap ni Gabo at tinakpan niya ito gamit ang isang braso habang ang kabilang kamay ay patuloy na nagpapaputok laban sa mga kalaban, umatras patungo sa ligtas na lugar. Ang salaysay na ito ay nagtatampok ng pagmamaneho ni Sam, pag-atake ni Sam, galit ni Lucas, pagsaklolo ni Gabo at pagkagulat ni Mang Rudy, pinagdurugtong ang pagtataksil, paghihigante at hindi inaasahang muling pagkikita. Nang matanto ni Gabo na lubhang sugatan at mahina na si Sam upang magpatuloy, agad niya itong isinakay sa kanyang motor. Iniwan niyang nagngangalit si Lucas sa galit. Saka siya'y mabilis na tumakas. Ligtas niyang dinala si Sam sa kanyang tahanan sa gininito ang Lopay, inihiga sa kama upang makapagpahinga ng malalim. Samantala, ang balita ng pagkawala ni Sam ay lubos na nagpasakit ng loob ng kanyang ama na si Ricardo. Naniwala siyang si Mariano ang may kagagawan. Walang pag-aatubili, sinalakay ni Ricardo ang bahay ni Mariano kasama ang kanyang mga tauhan. Napuno ng tensyon at armas ang paligid, ngunit hindi niya natagpuan si Sam. Hindi niya alam na nailigtas na ito ni Gabo at dinala sa kanyang tahanan. Kinabukasan, nagising si Sam sa kama ni Gabo. Nagulat at nagtanong kung nasaan siya. Kalma namang tiniyak ni Gabo na ligtas siya sa kanyang bahay. Nagtanong siya kung bakit nagpunta si Sam nang mag-isa upang harapin ang mga armadong kriminal. Naalala ni Sam ang kanyang labanan laban sa mga safra at taos-pusong nagpasalamat kay Gabo sa pagliligtas sa kanya. Sa pag-iisip sa pag-aalala ng kanyang pamilya, iginiit niyang umuwi agad. Paglabas ni Sam at Gabo, nagulat si Mang Rudy nang makita silang magkasama. Nagbiro si Bichay, "Gabo, may nadala ka na namang dalaga sa bahay." Tahimik si Gabo saka humingi ng pahintulot kay Mang Rudy na gamitin pa ng kaunti ang motor. Dahil kabisado ni Sam ang mga daan, siya ang umupo sa driver's seat habang si Gabo ay naupo sa likuran. Sa mismong sandali ng kanilang pag-alis, nakita sila ng mekanikong si Mang Tinong. Nagulat, itinaas ang daliri at sumigaw, "Gabo, sino ang dalagang ito?" Tumawa si Gabo at sumagot, "Mang Tinong, to ang espesyal kong kaibigan na si Samantha. Ihahatid ko siya pa uwi at ibabalik ko agad ang motor." Wala nang nagawa si Mang Tinong kundi pumayag. Ang salaysay na ito ay nagtatampok ng pagsagip ni Gabo, galit ni Ricardo, pasasalamat ni Sam at pagkagulat ni Mang Tinong. Pinagdurugtong ang mga tema ng katapatan, pagtutunggalian at pagbubunyag. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa series Explained PH channel.